noong Setyembre 21, 1972. Idineklara ni Marcos ang martial law. Ito ay sa bisa ng Proclamation No. 1081. Kilala ang martial law bilang isang berdugong patakaran na kumitil ng maraming buhay ng mamamayang Pilipino. Hindi lamang buhay ang kinitil nito, pati na rin ang kalayaan ng sambayanang Pilipino, lalo na sa pamamahayag. Noong Setyembre 12, 2012, 9 na araw bago gunitain ang ika-40 anibersaryo ng martial law, pinirmahan ni Pinoy ang Republic Act No. 10175 o ang tinatawag na Cybercrime Law. Nakakatawa nga naman ang kasaysayan. Ang nag-iisang anak na lalaki ng mga tinaguriang tagapagtanggol ng demokrasya, ang siya ngayong nagmumukhang makabagong Marcos, na noon ang mukhang ito ang kinamuhian ng kanyang mga magulang. Bakit nga ba marami ang ayaw sa batas na ito? Kung mahilig ka sa Facebook o Twitter, baka ang simpleng pag-post mo ng picture o ang pag-comment mo o kaya'y kahit ang pag-like mo ay pwede ka nang makasuhan o kung mamalasin ay tuluyang mabilanggo. Magulo ang batas na ito. Kung sa bagay, kahit ang magtatayo na Anggara ay hindi magkasundo kung bakit ginawang mas mataas ang parusa kung makasuhan ka ng lebelo sa batas na ito kesa sa Kodigo Penal. Marami rin ang naghihinala na ang mga mapapait na sangkap ng batas na ito ay bunga ng pansosoto. Pangungopya ng isang senador sa mga talumpati ng ibang tao na nagbunga ng iba't ibang reaksyon sa social media. Nagmumukha tuloy ganti-ganti na lang ang lahat. Ano ba naman yan? Di kasi marunong mag-isip para gumawa ng kanyang sariling talumpati sa loob ng Senado. Tangina nyo, Noynoy at Tito Soto! Kahit ba naman po sa social, meron pa rin kami na eneralabas. Sobra ka na yata, Noynoy. Anong cyberlaw, wala yan sa Pinoy. Sa ilalim ng batas na ito, nagmimistulang maton ang Department of Justice dahil binigyan ito ng maladyos na kapangyarihan para magdikta kung mabubuhay o mamamatay ang isang website o ang iyong akses sa computer. Buti sana kung si Dilima ang laging andyan. Paano kung mapalitan ng mga tulad nito? O tulad nito? O tulad nito? Wala nang korte-korte. Sila-sila na lang ang magdidesisyon. Sila-sila ang batas. Kung sa bagay, ganito ang eksena noong martial law. Lahat extrajudicial. Pati ang pagpatay ay ginawa ring extrajudicial. Lahat ng mga website ng ilang ahensya ng pamahalaan kagabi, nagpakilala mga miyembro ng Anonymous Philippines sa mga nasa likod ng hacking. Ipinoprotesta raw nila ang pagsasabatas ng anti-cybercrime law. Lumalabas tuloy ang mga tulad ni Anonymous Philippines. Mga hacker na nagbabantang pabagsakin ang mga website ng gobyerno bilang protesta. Hindi mo rin naman masisisi kung ang mga mahihinang mamamayan ay lumalaban sa isang makapangyarihang gobyerno para tutulan ng isang mapaniil na patakaran. Kung sa bagay, ganito ang eksena noong martial law. Sinasabi ng ilang mga abogado na ang Korte Suprema daw ang huling takbuhan ng mamamayan
kung ang demokrasya ay nanganganib. Kaya naman, pakapal ng pakapal ang mga petisyong inihahain sa korting ito para ipawalang bisa ang cybercrime law. Nakalulungkot na sa kasong ito, pinili ng Korte Suprema na magbingi-bingihan o manahimik. Ano pa ba naman ang aasahan natin sa isang korteng nakatali ang mga miyembro nito sa utang na loob sa mga politikong nag-upo sa kanila sa pwesto? Kung sa bagay, ganito ang eksena noong martial law. Minsan na ring nasabi ni Kristo, kung kayo nga masasama at humihingi ang anak nyo ng isda para makain, bibigyan nyo ba sila ng ahas? Naalala ko tuloy ang mga eksena sa Kongreso noon. Humihingi ang taong bayan ng Freedom of Information Law, pero ang ibinigay, cybercrime law. Humihingi rin ang taong bayan ng Reproductive Health Law, pero ang ibinigay, cybercrime law. Mas masahol pa pala ang mga mambabatas na ito sa masasamang tao noong panahon ni Jesucristo. Nakakapagod isipin ang mga problemang ito. Buti pa kumain muna. At mamaya na ako magpi-Facebook. Di muna ako magko-comment o magla-like kasi baka pagising ko, napapalibutan na ng mga pulis ang bahay ko. Tangina nyo, Noynoy at Tito Soto. Kahit ba naman po sa social, meron pa rin kami na lalabas. Sobra ka na yata, Noynoy. Anong cyberlaw, wala yan sa Pinoy. Si Tito Soto lang naman napahiya. Bakit pati freedom namin idadamay niya? Hindi na din pala kami pwedeng humusga. Sa gobyerno nyo halos kami ibenta. Tol, aba may bago ngayon, cybercrime law. Lolito ba yun? Hindi kami, wag kami